At kunin natin ang pinakahuling ulat naman dun sa peace and order situation. Sana ay marinig na natin yung signal. Kanina nagka-problema dun sa connection natin. General Serbo, are you on the line, sir? Yes, nandito po tayo sa Media Action Center ng Philippine National Police. General Serbo, kumusta po? Ano po ang inyong assessment sa naganap kahapon? Siyempre, binabantayan natin yung Abra, binabantayan natin yung Masbate, binabantayan natin yung Lanao. Pero kumpara sa inyong mga kinakatakutang projection before the elections, mas naging maganda ba? Kahapon po, nagpalabas ng statement yung ating Chief PNP at sinabi niya nga po na generally peaceful po yung ating nangyaring elections kahapon. At while nakamonitor naman po tayo ng shooting in some parts of the country, may mga insidente rin po ng pagsabog, lalo na sa area po ng Cotabato at saka Maguindanao. May mga insidente rin po tayo na mangilan-ngilan ng mga tangkang pagsira sa PCOS machine sa Barira, Maguindanao, 2 insidente. At mga insidente po ng boat buying na sa ngayon ay iniimbestigahan ng ating PNP units. Pero ganun pa man, sa kabuuan po, masasabi natin na talagang naging very, very successful po in terms of security o peace and order itong ating nagdaang eleksyon. At katunayan, kung ikukumpara natin ang mga statistics, 81 po ang naitala natin ng mga election-related incidents sa 2013 elections. Comparing it to 2010, 176 po ang ating insidente at 2007, 229 po. So I would say, naging matagumpay po tayo lahat sa nagdaang eleksyon. General Serbo, sir, hindi po namin maiwasang itanong sa inyo itong ating nakakalap na balita na merong insidente involving Congressman Manny Pacquiao doon sa General Santos City. Ano po ang ating huling balita sa insidente yan? Makikipag-ugnayan po tayo sa units natin sa Region 10 at Region 12 at alamin po natin yung detalye tungkol dyan. Wala pa pong umabot na ulat dito sa ating Media Action Center dito sa Camp Crame. How about dito po sa NCR, bago po makarating itong election day, marami na pong incident siya rin sa Taguig, meron din po mga incident sa City of Manila. Kumusta po yung naging peace and order sa National Capital Region? Ang naging sitwasyon po natin sa Metro Manila, base na rin po sa ulat ng ating regional director dito, si Police Director Leonardo Espina. Talagang ganap na napakatahimik din po ang nangyaring halalan dito sa Metro Manila. Meron tayong mga insidenteng naitala tulad ng nai-report na bugbugan ng mga supporters sa Taguig City. Meron po tayong naitalang pamamaril sa Maynila, although tinitiyak pa natin kung ito ba election-related. Inasakot po tayo ng mga armadong kalalakihan dito rin po sa Maynila kahapon. Pero ganun pa man, kung titingnan naman natin yung magnitude ng ginawa po nating halalan dito sa Metro, given yung mga contending parties na talagang nagtunggali dito sa election po ito, masasabi natin na talagang ganap na napakatahimik din na nangyaring election po dito sa Metro Manila. At isa rin po yan sa ipinagpapasalamat ng ating regional director dito, si General Espina. Sir Sorbo, si Zarina po ito ng Media ng Bayan. Bagamat tapos na po ang eleksyon, tuloy-tuloy pa rin po ang gun ban sa bansa. So, gano'n pa rin po ba tayo kahigpit sa pagbabantay dito? Yes, opo. No? Kahapon sa pahayag po ng ating Chief PNP, tinitiyak niya po na yung operations po, yung security deployment ng ating Philippine National Police ay hindi naman matatapos sa eleksyon kahapon. Tuloy-tuloy po natin ipapa-implement ito. Sa gano'n, talagang tiyak natin ligtas yung buong electoral process po natin. At with that, tuloy-tuloy pa rin po natin i-implement lahat ng mga prohibitions na kalakip nitong ating election period na maglalas hanggang June 12. So, yung ating election gun ban ay mahigpit pa rin pong ipatutupad ng ating Philippine
National Police. Maraming salamat. General, meron po ba tayong balita dito sa mga insidente sa Cavite at yung insidente din po sa Cagayan? Well, opo, kahapon, madaling araw po kahapon, nagkaroon tayo ng insidente sa Bacoor, Cavite. Meron pong report of a armed group na nirespondihan ng ating mga tauhan sa Cavite PPO at yun nga po, may nahuli silang 6 at sila po ay nakitaan ng mga matataas na kalibre ng baril. Sila po ay pinailan natin ng kaukulang kaso at for election gun ban violations. Sa probinsya ng Pampanga, Cagayan, merong naitalang pamamaril sa convoy ni Secretary Mamba. At ito rin po ay ngayon ay kasalukuyang iniimbestigahan ng ating mga police authorities sa probinsya po ng Cagayan. At dito sa pananambang po na ito, at maganda naman po ikwento na wala naman po nasaktan. Pero ganun pa man, ito po ay masusim iniimbestigahan, aalamin natin ang responsable at papailan po natin ng kaukulang kaso. Okay. Alright. Police Chief Superintendent Henry Rosso Serbo, spokesperson ng PNP. Maraming salamat po, sir.